Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benedict Gosmo at shoutout kay Evan Hope Marasigan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang dagat ng dugo ay walang hangganan. Napakataas ng pressure, at ang sundalong ng ahas na mamatay ay nahirapang sumulong. Ngunit hindi siya ng ahas na sumuko. Alam niya na dahil tinanggap niya ang gawaing ito, gagamitin niya ang kanyang buhay para tapusin ito. Kung hindi, kung ang gawain ay hindi natapos, ang kanyang buhay ay walang silbi. Sa kabaligtaran, kung natapos ang gawain, naniniwala siya na magagawa ng matanda na buhayin muli ang kanyang sarili. Kaya lang, sobrang dami ng dugo para harangin ang line of sight, kaya mahirap makakita ng mga lugar na masyadong malayo. Unti-unti niyang napagtanto na may figure pala sa harapan niya. Napakapayapa ng dagat ng dugo sa harap ng mga tao, tila isang ligtas na sulok sa ilalim ng bagyo. Ngunit sa sumunod na segundo, tuluyan na naman siyang kinilabutan. Dahil bigla niyang natuklasan na parang pamilyar ang figurang ito. Wow! Sa sobrang takot, nanlaki ang mata niya. Han Sanchen, ang pagpisil sa iyo hanggang mamatay ay parang pagdurog ng langgam. Gayunpaman, hindi ako interesadong patayin ka. Bumalik ka at magsumbong. Habang siya ay takot na takot, isang marilag na boses ang nagmula sa dagat ng dugo. Kung ang figure ay nagpalakas sa kanya ng hindi 100% na sabihin na ito ay si Han Sanchen, kung gayon ang boses na ito ay ganap na sinira ang kanyang linya ng depensa. Si Han Sanchen talaga, pero hindi ba dapat patay na siya? Bakit? Tumitig siya bigla, tumalikod at lumangoy patungo sa dagat ng dugo. Hindi siya hinabol ni Han Sanchen, at patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Puff! May muling tunog ng tubig, at sa wakas ay lumabas ang death squad mula sa dagat ng dugo. Talagang hindi niya pinansin ang iba pang mga bagay, tumalikod at tumakbo patungo sa dalampasigan. Sayang nga lang at hindi vegetarian ang halimaw, kaya paano ito magtatago saglit, pero biglang may isang dambuhalang halimaw na sumugod sa tubig, na direktang hamarang sa daanan ng lalaki. Sa sumunod na segundo, biglang umatake ang halimaw. Hayaan lang ang lalaki na ilabas ang kanyang ulo, at pagkatapos ay direktang mahulog. Something it. Nakita ni Heying ang eksenang ito mula sa malayo, at sa sobrang galit niya ay nangangati ang kanyang mga ngipin saglit. Sa orihinal, napapanood ko ang aking death squad na bumalik upang iulat ang sitwasyon, ngunit sa sandaling ito, ako ay bigla ang pinigilan ng halimaw, lalo na ang death squad ay ganap na itinapon sa dagat ng dugo, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Elder, huwag kang masyadong mag-alala. Sabi ng subordinate, paanong hindi ka nagmamadali, malinaw na nasa harap mo ito, ngunit. Ngumiti ang nasasakupan, matanda, sa paghusga mula sa paglilinang ng taong iyon, siya ay talagang pangkaraniwan. Maaari siyang pumasok sa dagat ng dugo at lumabas mula sa dagat ng dugo, hindi ba naisip ng matanda kung bakit? Saglit na natigilan si Heying, at agad na naintindihan ang tinutukoy ng kanyang nasasakupan. Ibig mong sabihin, medyo ligtas sa ilalim ng dagat. Oo, kung ang ilalim ng dagat ay hindi ligtas, o kung si Han Sanchen ay nasa dagat pa rin ng dugo gaya ng inaasahan namin, paano makakabalik ang taong ito ng ganoon kaga? Nang marinig ito, tumanggaw si Heying. Kung nalaman ni Han Sanchen na may pinadala siya, tiyak na bugbugin niya ang aso sa tubig. Sa pag-iisip nito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Sombra. Gayunpaman, ano ang nangyayari sa nakakatakot na alon na ito? Ang subordinate na ito ay hindi masyadong malinaw tungkol dito, at natatakot ako na malalaman lamang natin kapag bumalik ang taong iyon. Pero kung kailangan kong hulaan, sa tingin ko dalawa lang ang posibilidad. Oh, aling dalawang posibilidad? Isa ang sinabi natin noon, nilamon na ng dagat ng dugo si Han Sanchen,
ngunit dahil napakalaki ng kapangyarihan ng taong ito, hindi masyadong magandang tunawin ang dagat ng dugo. May isa pa na medyo simple, iyon ay, si Han Sanchen ay maaaring hindi pa ganap na namatay, ngunit ito ay halos imposible na maging isang klima sa ilalim ng presyon ng dagat ng dugo. Ito ay tulad ng pagkain sa tiyan ng isang sawa. Siya ay hindi patay, ngunit siya ay hindi malayo sa kamatayan. Kaya, may mga alon sa dagat ng dugo, ngunit hindi mo mapapansin ang anumang bagay o anumang bagay. Tumango si Sombra. Ang dalawang posibilidad na ito ay talagang may batayan, at pareho silang may katuturan. Gayunpaman, kung paano ipaliwanag ito sa huli ay depende sa Death Squad. Sa pag-iisip nito, ibinaling ni Sombra ang kanyang mga mata sa dagat. Halos kasabay nito, sa ilalim ng alon, muling lumutang ang ulo ng taong iyon. Here he comes, he's resurfaced. Sa isang pangungusap, naglalaman ito ng napakaraming emosyon at labis na pananabik. Kitang-kita din na kinilig si Sui Ying dito, at tuwang-tuwa, magandang trabaho. Hindi ko alam kung inspirasyon ba ito ng itim na anino, o hindi dapat patayin ang Death Squad. Sa kanya muling lumitaw sa pagkakataong ito, sa susunod na segundo, ang taong ito ay bumilis at humila palabas ng dagat, at pagkatapos ay diretsyong patungo sa itim na anino ay lumilipad dito. Hinabol siya ng halimaw na nasa likuran niya, at tumalon siya mula sa dagat at inatake ang mga sundalong lumalaban sa kamatayan. Isang tao at isang halimaw, isa sa harap ng isa at isa sa likod, halos independenteng kumilos sa isa't isa. Boom! Sinabayan ng malutong na tunog ng harang, ang sundalong lumalaban sa kamatayan ay nasalo sa kanyang mga paa, ngunit sa kabayaran ng pagkabali ng kanyang binti, sa wakas ay sumugod siya sa dagat ng dugo sa isang kapanapanabot na paraan. Si Heying ay humakbang pasulong ng ilang hakbang, at nagmamadaling hinayla ang sundalong lumalaban sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang mga ugat ng dragon upang i-connecta ang iyong putol na binti para sa iyo mamaya. Sinabi rin ng nasasakupan, napakahusay mong nagawa sa sandaling ito, at tiyak na gagantimpalaan ka ng matanda. Hindi tumutol si Heying, at nagmamadaling sinabi, ano ang sitwasyon sa ilalim ng madugong dagat, iulat mo kaagad. Humihingal ng husto ang Death Squad, at ang high-pressure na aksyon sa lahat ng paraan ay halos magkaroon siya ng cardiac arrest at pumutok ang kanyang mga baga. Pagkatapos lamang ng 12 segundo, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang lakas at umiling, mga nasasakupan, salamat sa inyong kabutihan, ngunit, pero, maaaring hindi na ninyo magamit ang mga ugat ng dragon. Hindi makagamit ng dragon veins. Ano ang ibig sabihin nito? Elder, si Han Sanchen ay buhay pa, nasa dagat ng dugo. Siya ang naging sanhi ng lahat ng nakakagulat na alon, at, sa paghusga sa kanyang hitsura, tila tinitipon niya ang kapangyarihan ng dagat ng dugo upang sirain ang mga ugat ng dragon. Sa madaling salita, biglang nagpakita ng pagkagulat si Sui Ying at ang kanyang mga kalmadong subordinate, na medyo masaya pa, at nanlaki ang kanilang mga mag-aaral. Ano? Hindi patay si Han Sanchen. Sa halip, sinusubukan mo pa bang manipulahin ang dagat ng dugo para atakehin ang mga ugat ng dragon? Paano ito? Hindi. Imposible. Ang enerhiya ng yin sa dagat ng dugo ay napakabigat na ang mga ordinaryong tao ay ayaw itong kontrolin, kahit na gusto nilang kontrahin ito ay halos isang panaginip. Hindi makapaniwalang umungol si Heying. Huminahon, ang nasasakupan ay hindi maaaring huminahon sa oras na ito. Oo, paano ito posible? Ang mga miyembro ng Death Squad ay nalulumbay, nakita ito ng aking mga subordinate ng kanilang sariling mga mata. Sa isang salita, gaano man ito kaimposible, ito ay isang katotohanan din, napatingin. Kayong dalawa sa akin at napatingin ako sa inyo. Saglit silang nabigla at hindi nakapagsalita. Pero ang tanong, kung buhay pa si Han Sanchen, bakit hindi niya siya pinatay? Nagdududang tanong ng company cam. Napabuntong hininga si Heying, sinasadya niya ito. Ang taong ito ay hindi nais na maapektuhan ang kanyang pag-unlad dahil sa mga taong pinadala niya, ngunit sa parehong oras, sinadya niyang pabalaykan ang mga tao upang magulat sa amin. Ang layunin ay pumatay ng tao. Simple kasuklam-suklam. Sa dagandong ng galit, halos magalit si Sui Ying. Ito ay simpleng pang-aasar ni Chiguoga. Akala ba niya hindi ko siya kayang harapin? Mali siya. Pagkaraang bumagsak ang mga salita,
malamig na bumaling ang itim na anino sa lahat, nasa panganib ang mga ugat ng dragon, lahat, ay activate ang emergency plan. Oo, emergency plan. Sumimangot si Ivory. Siya ay mas masaya kaysa sa iba nang marinig niya na si Han Sanchen ay buhay pa, ngunit alam din niya na ang mas maraming ganitong uri ng sandali ay nangyayari, hindi siya maaaring magpanik dahil sa mga bagay na ito. Kailangan niyang maging mahinahon. At ang katahimikang ito ay nagdala ng kapaki-pakinabang na impormasyon kay Ivory. Napasulyap siya kay Scar nang nagmamadali. Bagamat naka-hostage ngayon si Scar, pagkatapos na matanggap ang mga mata ni Ivory, mabilis niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin at tumango kaagad. Wow! Halos magkasabay na mabilis na nagtipon ang lahat ng lalaking nakaitim at pumila ng halos 1 metro sa harap ng itim na figure. Sa buong panahon, ang itim na anino ay parang abaka, mukhang marilag. Ibang tropa sa labas, ready na ba ang emergency plans? Tanong ni Heying. Ilang nasasakupan ang bawat isa ay sumulyap sa isang kakaibang bato sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay yumuko ng may paggalang, Elder Chi, nakatanggap kami ng senyales mula sa mga tropa sa labas, at lahat ay handa na. Maaari mong simulan ang plano anumang oras. Sige, ngayon, hindi na ako magsasalita ng kalokohan, alam na ng lahat kung anong klaseng krisis ang kinakaharap natin, kaya mga kapatid, lumaban tayo. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng lahat ng mayroon tayo ngayon, maaari tayong magkaroon ng magandang kinabukasan. Oo, sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang kamay ng itim na anino ay gumalaw ng marahas, at biglang, ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay bagzo ng madilim na hangin, tulad ng 10,000 multo na umiiyak. Sinamantala rin ni Ivory ang pagkakataon, lihim na pinakilos ang kanyang kapangyarihan, at tinitigan ang lalaking nakaitim. Boom! Isang walang pangalan na malamig na hangin ang nagmula sa kung saan, at agad na lumipad sa buong paligid, naramdaman na lang ni Ivory ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang balat na parang kutsilyo. Kahit na protektado ng armor si Scar, naririnig pa rin niya ang tunog ng pingpong mula sa armor. Para bang hindi mabilang na kutsilyo ang tinaga dito. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga lalaking nakaitim ay mas kawawa. Para silang mga figure ng tao na nabuo sa pamamagitan ng condensed usok. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, nagsimulang maghilamos at magkawatak-watek ang kanilang mga katawan. Sa isang kisap mata, ang siksikan ng mga tao ay lalo pang hinihila sa malakas na hangin. Anong problema nila? Malamig na tanong ni Ivory. Ang pangalawang kapitan, si Hyjin, ay pumikit at tila hindi komportable, ngunit tila may nilalabanan siya. Medyo naguluhan si Scar, nagpapakamatay ba sila ng marami? Hindi sila nagpapakamatay, umuuwi na sila. Ang pangalawang kapitan ay sumigaw sa pagkabalisa. Gili, sumimangot si Ivory. Ang kapangyarihan natin ay mula sa mga ugat ng dragon. Kapag ang mga ugat ng dragon ay nanganganib, maaari rin nating ibalik ang kapangyarihan sa mga ugat ng dragon, upang ang mga ugat ng dragon ay sumabog sa isang iglap. Sa ganitong paraan, ang mga ugat ng dragon ay hindi lamang epektibong makakalaban sa pag-atake mula sa kaaway, ngunit maaari pa rin kumpletuhin ang anti-kill. Alam na nila ngayon na sasalakayin ni Han Sanchen ang Long Mai, kaya kailangan nilang ibalik ang lahat ng kanilang lakas kay Long Mai para paghandaan ito. Nang marinig ang mga salitang ito, malamig na ngumiti si Ivory, gaya ng inaasahan. Peklat, direktang tumugon si Scar, oo. Lalaban sila kung gusto nila, at ayaw nila kung ayaw nila. Let me ask you, can you bear this? Sabi ni Su Yingxia. Masungit na sinabi ni Scar, kaya natatakot ako na hindi rin kayanin ng baril sa kamay ko. Tama na, ngumisi si Ivory, at sa sumunod na segundo, diretso siyang umatake, dahil walang lalaking nakaitim na nakapaligid sa kanya, na dahilan kung bakit siya direktang pumasok sa pormasayon ng mga lalaking nakaitim, na naging magulo sa hangin, halos kaagad. Sumunod din si Scar sa likod. Ang pangalawang kapitan na si Hyjin ay hindi gumalaw, ayaw niyang bumalik sa mga ugat ng dragon, kaya halos lahat ng lakas ng kanyang katawan ay ginamit upang labanan ang gravity mula sa mga ugat ng dragon, at wala siyang oras upang i-clone ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa limitadong espasyo, binigyan pa rin niya sina Ivory at Yu ng pinakamalaking suporta. Upang patayin sila gamit ang kapangyarihan ng purong yang, sila ngayon ay nasa pinakamahinang panahon,
at ang enerhiyang yang ay ang kanilang pinakamalaking kaaway. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Ivory ay prangka, talagang may galaw niya ang kanyang mga kamay, at siya ay direktang papatay at papatay. Ang mga lalaking nakaitim na iyon ay walang anumang kapangyarihang lumaban, at palagi silang tinutamba ni Ivory na parang mga dayami. At sa malalim na dagat, agad ding napansin ng dugong pagong na may mali sa mga ugat ng dragon. Kailangan nating kumilos ng mabilis, sila ay umaatres patungo sa mga ugat ng dragon. Kapag ang enerhiya ng mga ugat ng dragon ay umabot na sa pinakamataas nito, kahit na ang dagat ng dugo ay maaaring hindi ito maatik. Sa huling pagsusuri, ang Blood Sea ay isang subsidiary product lamang ng Dragon Vein, at ngayon ang Dragon Vein ay maaaring masira sa tulong ng Blood Sea, dahil ang Dragon Vein ay sumusuporta sa buhay at kamatayan ng 10,000 tao na nakaitim. Sa makatuwid, ang pagkonsumo nito ay napakalaki. Ngunit sa kabilang banda, kung ang kapangyarihan ng lahat ng lalaking nakaitim ay babalik sa mga ugat ng dragon, ang kapangyarihan ng mga ugat ng dragon ay tataas ng mabilis at magiging ganap na Panginoon sa relasyong ito ng Master-Servant. Sa oras na iyon, magiging mas mahirap para sa alipin na sirain ang Panginoon. Ngunit si Han Sanchen ay malinaw na hindi isang vegetarian. Ngayong nang ahas na siyang hayaan ang Death Squad na lumabas para iulat ang balita, natural na handa na siya. Huwag kang mag-alala, hihintayin ko na lang na dumating ang mga bastos na ito. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, na igagalaw niya ng diretso ang kanyang kamay, at ang malaking buto ng pagong ay pinukaw din ang lahat ng kapangyarihan ng dagat ng dugo sa dagat ng dugo, at hamampes sa mga ugat ng dragon. Mukhang naramdaman din agad ni Long Mai ang panganib. Isang napakalaking bato, na orihinal na karaniwan, ay agad na sumabog sa isang malaking itim na liwanag, na para bang magkakaroon ito ng pinakadirektang harapang paghaharap sa dagat ng dugo. Ibigay mo sa akin. Boom! Inutusan ni Han Sanchen ang dagat ng dugo ng walang takot, at dumiretso doon. Biglang, ang malaking dugo pulang kapangyarihan ay hindi napigilan sa kilos ng pagsira sa mundo. At ang ugat ng dragon ay pumutok din ng isang malaking itim na ilaw sa isang iglap, at ito ay tiyak na makikipagkumpetensya sa pulang dugo na liwanag, dalawang puwersa, tulad ng dalawang leon, ang tiyak na maglalaban-laban, tagumpay o kabiguan, sa isang iglap, habang pinagmamasdan ang dalawang puwersa na nagsalubong, isang tao at isang hayop ang nahulog sa malalim na pagyelo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!